Panginoon. Hallelujah. Bless everyone, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. At mayroong pre-request dito si Ladin Marmal sa sakit sa spinal cord. Baptized na girlfriend Joshua Salvador. So, pag-pray natin sa nabaptize na ito, si Ladin Marmal. Puri ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise God. Nandito ba siya? I request na lalapit dito para pag-pray natin. Ha? Bedridden. Akala ko nandiyan ngayon. Sige. Praise God, hallelujah, hallelujah. Tayo po manalangin po sa Panginoon. Almighty God, Heavenly Father po, Panginoon, nabaptize nito, Panginoon, si Ledin, Panginoon, Marubal, Panginoon. By the power of the Holy Spirit po, Panginoon, Lord, you can able to stretch forth your healing hands upon here, Panginoon, my dearest God, Lord, according to your words in Isaiah 45 verse 11, Thou art the Holy One of Israel, the maker of all things concerning your Son, concerning the works of your almighty hand, according to your words and mercy, Panginoon, I declare and healing deliverance upon him right now. Kaya mo pong, Panginoon, Lord, pagalingin ang kanyang spinal cord po, Panginoon. Ngayon siya nakabidridden, Panginoon. Kaya mo pong ayusin ang kanyang system ng kanyang katawan, Panginoon, Lord. Hallelujah! Ang kanyang organs, Panginoon, Lord. O God, I declare, hallelujah! I declare your goodness and mercy. I declare your healing and deliverance right now, Panginoon. By faith in the name of the Lord Jesus Christ, let your healing flow upon her body. In the name of Jesus, right now, Lord, hallelujah, declare your healing right now. Kung saan siya ngayon po, Panginoon. Oh God, pagalingin mo po, Panginoon, Lord. Dahil siya baptize na po, Panginoon, sa pangalan niyo po, Panginoon. Thank you, Jesus. You are still miraculous God. You are still, hallelujah, great God. You are still, hallelujah, Jehovah Jireh, that God will provide. You are Jehovah Rapha, the Lord, that God heal us. In Jesus' name, right now. Hallelujah, declare, Lord, hallelujah. All we receive, Lord, deliverance and healing miracle right now in Jesus' name. Let me say, in Jesus' name. Amen. Shall we clap our hands to the Lord? Amen and amen and amen and amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to God. Oh, hallelujah. We feel the presence of God that He is here right now in Jesus' name. Amen. Madama yung presensya ng Panginoon. Narito siya sa ating kalagitnaan. Sa pangalan ng Panginoon, lahat ng matuod sa langit, sa lupa, luluhod sa kanyang pangalan. Lahat magdila magkumpisal na siyang Panginoon sa kalawalhatian ng Ama. In Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Amen and amen. Purihin ang Panginoon at tayo po magpatuloy po at marami pong milagro po ang Panginoon gaganapin at gagawin po sa atin. Babasahin natin ang salita ng Panginoon sa Jeremiah chapter 29 verse 11, 12, and 13, very popular verse. Sinabi dito po, For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thought of peace and not of evil, to give you an expected end. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. And ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart. Ang Panginoon ay nandiyan kapag sa atin siya buong puso. Ang sabi sa banal na kasulatan, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa iyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan, hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. At ako'y magsisitawag sa akin, at kayo magsitawag sa akin, at kayo'y magsisiyaon at magsipanalangin sa akin, at aking dinggin kayo. At inyong hahanapin ako at masumpungan ako pagka inyong siyasatin ako ng inyong buong puso. Purihin ang Panginoon, dakilang Diyos sa pagpalang Ama. Bless niyo po, Panginoon, ang iyong mga salita. Bless niyo pa mga bawat isa, Panginoon. Lord, abutin mo ang mga pangailangan, Panginoon.
O God, igawad mo ang iyong Panginoong pangako sa bawat isa, Panginoon. Like of the day of Pentecost, you pour out the Holy Ghost, Panginoon, and fire to everyone, Panginoon, Lord. In the upper room, Panginoon, I pray with the power of the Holy Spirit, Panginoon. Bless everyone in Jesus' name. Bless thy servant in Jesus' name. Pour out the Holy Ghost fire in Jesus' name. Let your Shekinah glory dwell upon this place in Jesus' name. In Jesus' name. By the power of the Holy Spirit in Jesus' name. By the power of your words in Jesus' name. Amen and amen. Shall we clap our hands to the Lord? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Puri ng Panginoon, kamayan yung ating katabi, ang ating pong paksa ngayon ay destiny. Ang destiny, ang iyong pong kahantungan o patutunguhan, ang iyong pong kinabukasan. Alam ng Diyos ang ating patutunguhan, alam ng Diyos ang ating kapatid, mahatungan ang ating pong kinabukasan. Nagdidepende po sa ating pagpapasya, nagdidepende po sa ating pong pagtanggap, nagdidepende po sa ating pagsunod. Kaya ang bawat destinasyon natin, ang ating pong patutunguhan, ang ating pong kahinatnan, nagdidepende po sa ating pong pagsunod at pagtanggap po sa Kanya. Dahil ang pangako po ng Panginoon sa mababaw na pagkasalit, ang sabi niya, sapagkat batid kong lubos ang mga plano para sa inyo. Batid ng Diyos ang plano para sa akin, sa inyo. Mga planong hindi inyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y planong magdudulot sa inyo ng bukasang punong-puno ng pag-asa. Punong-puno ng pag-asa ang ating pong kinabukasan ng future. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, kayo'y lalapit, kayo'y dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Hallelujah, purihin natin ang Panginoon. Didinggin tayo ng Panginoon. Pakinggan tayo ng Panginoon. Kung tayo lalapit po sa Kanya, kaya pangako ng Panginoon, lalapit tayo sa Kanya at siya lalapit sa atin. Oh, hallelujah! Sa paglapit natin sa Panginoon, didinggin tayo ng Panginoon. Bibigyan niya tayo ng magandang kinabukasan, mabuting kinabukasan sa ating buhay kung tayo lalapit sa Kanya. Kaya huwag tayo mag-atubili na lumapit po sa ating Panginoon. Kaya ang sabi po ng Panginoon sa Matthew chapter 20, verse, praise God, Matthew chapter 11, verse 28 at 30, come unto me all ye that are labor and are heavy laden, and I will give you rest. According to Matthew chapter 11, verse 28, pangako ng Panginoon yan. Magkaroon tayo ng kapahingahan. Magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Magkaroon tayo ng magandang kinahinatnan. Kung tayo ay lalapit sa Kanya, yan ang pangako po ng Panginoon. Kaya tuwing lalapit tayo sa Panginoon, magkaroon tayo ng magandang destinasyon, magkaroon tayo ng magandang kinabukasan, magkaroon tayo ng agalingan at himala. Once you come in the throne of grace of God, when you come, hallelujah, in the presence of God, God is there to help us. God is there to comfort us. Ang Panginoon, mag-aliw po sa atin. Ang Panginoon hindi malayo. Nandyan lang sa ating mga bibig kung ating sabihin sa Kanya, Lord, bigyan mo ako ng kapahingahan. Bigyan mo ko, Panginoon, ng kagalingan. Bigyan mo po ng kagalakan. Hallelujah! 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 Lahat mo sabi, Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! 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 Kaya ngayon po ay ang araw na ito ngayon ay celebration po ng Pentecost. Pentecost is a Pentecost Day. Kaya ang kahit po ng ating pong fellowship ng lahat ng mga simbahan mag-celebrate po ng Pentecost. Bagamat ngayon po ang General Conference sa atin po doon po sa Davao at dahil po malayo at malaki po ang budget kaya nanatili na lang tayo rito po sa church at patuloy po at salamat po sa Panginoon na ang Diyos ang mag-provide po sa atin. Amen. Ng Kanya
kanyang Espiritu Santo. Dahil ang Diyos siya pa rin noon, sa ngayon at magpakailanman. Kung mayroong revival sa Davao, kung may revival sa Amerika, kung may revival man sa Jerusalem, may revival sa lahat ng sulok. Dahil God is, hallelujah, omnipotent God. God is omnipotent God, God omnipresent God, God omnipresent God. Kung saan nakatipon ang kanyang mga anak, nariyan siya sa ating kalagitnaan. Alam ng Diyos ang ating pangailangan. Alam ng Diyos ang kagalingan ng ating mga pangatawan. Alam ng Diyos ang ating kaligtasan. Alam ng Diyos ang ating kinabukasan. Hello? Kapag lumapit po tayo sa Panginoon, ay ingatan tayo ng Panginoon. Believe it. If you will come in the throne of grace of God, He is there to help us. Hindi po nagbabago ang Panginoon. He is the same yesterday, today, and forever. According to Hebrews chapter 13 verse 8, siya pa rin noon at sa ngayon at magpakailanman. Kaya ang ating pong magandang future, ang ating kinabukasan, ang ating destiny, nagdidepende po sa ating pagdulog sa Panginoon, paglapit sa Panginoon, pagsusumamo po sa Panginoon. Kung ikaw nangihina, ang sabi ng Panginoon, manalangin ka. Salamat po sa mga nanalangin. Salamat po gumaganap ng prayer warrior. Salamat po gumaganap ng fasting at saka nag-overnight po. Tayo po, noong Biyernes, salamat po sa Panginoon. God is a miraculous God. God give us strength. Ang Panginoon bigay sa atin ng kalakasan. Dahil sinabi niya sa Luke chapter 18, we ought to pray and not to faint. Mabuti pang manalangin po tayo kaysa manghihina. Kapag nanghihina ka, alam nyo, dahil hindi na tayo na dumudulog sa Panginoon. Hindi ka nanalangin sa Panginoon. Once manalangin ka sa Panginoon, yan po ang ibig sabihin na kailangan mo ang tulong ng Diyos. Hello? Ang ating destinasyon nagdidepende po sa paglapit natin sa Kanya. Nagdidepende sa paglapit natin sa Kanya. Kaya kung babalikan natin ang nangyayari po sa ating magulang na si Eva at si Adan, maganda ang ipinangako ng Panginoon sa kanila. In Genesis chapter 1 verse 28 at 29, ang sabi po ng Panginoon, ang plan ng Panginoon, sabi niya, and God blessed them. Ang Diyos ay pinagpala ang tao na nilang ng Panginoon. We are the image of God. Si Adam is the image of God. Abe, ang sabi ng Panginoon, God said unto them, at sinabi ng Panginoon sa kanila, be fruitful and multiply and replenish the earth. At sabi ng Panginoon, maging mabungahin kayo, dadami kayo, punuin niyo ang sanlibutan, and subdue and have dominion over the fish of the sea. Iyo pong pangasiwaan ang mga hayop, and over the fowl of the air, kahit ang mga hayop sa himpapawid, and over every living things that moveth upon the earth, ang lahat na magubagapang sa mundo, ay pangasiwaan nyo. Ibig sabihin, ang ating pong destinasyon ay mangasiwa. Ang ating destinasyon ay pamamalaan ang mga ginawa ng Panginoon kung tayo sumunod sa Kanyang mga alituntunin. At ang sabi niya, and God said, at sinabi ng Diyos, behold, I have given you every herbs bearing seed. Bibigyan kayo ng pagkain na nagdala ng binhi, which is upon the face of all the earth, sa buong mundo. Lahat man sa buong mundo nagkaroon ng binhi ay pagkain natin, and everything in which is fruit of the tree yielding seed, ang lahat ng mga punong kahoy na nagbubunga at mayroong binhi, though to you it shall be for me. So ang ginawa ng Panginoon, ang punong kahoy ang magbubunga, kinakailangan ay may binhi, may seed. Yan ang pagkain, ang herbs. Ang destination natin ay kain tayo ng herbs.
Ibig sabihin halaman at saka bungang kahoy na mayroon po seed. Para maging maganda ang ating kinabukasan, ang kakainin po natin ay herbs, anak masabi herbs, at bungang kahoy na mayroon pong bini. Purihin natin ang ating Panginoon. Yan po ang utos ng Panginoon para maging healthy ang ating katawan, para maging malusog ang iyong katawan. Ang kakainin ng tao ay herbs at bungang kahoy. Ngunit dahil sa kasalanan na nilabag ng tao, ay pinahintulutan ng Panginoon kumain ng lahat, liban lamang sa dugo. Dahil mamatay naman ng tao, pinahayaan na lang niya na mamatay. Yan sinasabi ng iba, kumain, mamatay. Hindi kumain, mamatay. Kumain na lang! Pero ang batas ng Panginoon na magandang kinabukasan natin at malusog ang ating katawan na walang sakit, kailangan natin kakainin ang sinasabi ng Panginoon sa salita, ang herbs at saka bungang kahoy. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ang sakit ngayon laganap, kanser, sakit sa buto, sakit sa puso, sakit sa bituka, sakit sa bato. Ang dahilan dahil sa kasalanan. Ang sanhi ng sakit po dahil sa kasalanan. Kaya ang Panginoon ang nagbigay ng solusyon para gumaling po tayo. Siya nagbigay ng solusyon. Kaya nakalagay niyo yung parang cross, ibig sabihin, tinubos na tayo sa sumpa. Tinubos tayo sa sumpa ng kasalanan. Tinubos tayo sa sumpa ng kamatayan dahil sa pagmamahal ng Panginoon, sa kanyang pag-ibig sa atin na nais po ng Panginoon, maibalik ang mabuting kinabukasan natin, mabalik sa atin ang magandang destinasyon sa ating buhay. Purihin natin ang ating Panginoon. Tinubos na tayo. Kaya nga sinabi sa Galatians chapter 3 verse 13, Christ redeemed us from the curse. Kaya curse everyone that hung on the tree, sabi sa verse 14, that the blessing of Abraham bring to the Gentile, nakarating sa mga hindi. Makinig po tayo. Alam niyo po, ayon sa propesiya, mapalad po tayo kung pinagpapalad ng Panginoon ang bayan ng Israel. Ayon sa propesiya, ang Pilipino ay pagpalain ng Panginoon. Sinong Pilipino dito? Di ba Pilipino tayo? Purihin natin ang Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon at magandang destinasyon natin kung tayo lagi pong lalapit sa Panginoon. Huwag tayong ihiwalay sa Panginoon. Huwag tayong magkatugil lumapit sa Panginoon. Lagi tayong kakapit sa Panginoon at magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Hallelujah! Kung gusto nyo magkaroon ng magandang kinabukasan, huwag kang lalayo sa Panginoon. Huwag kang hiwalay sa Panginoon. Kakapit tayo sa Panginoon. Hallelujah! 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 Yan po ang pangako ng Panginoon. Sabi niya sa John chapter 10 verse 10, the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. But Jesus Christ come that we might have life abundantly. Magkaroon tayo ng buhay, ganap na kasiyasiya. Itang aas na gusto ng aas tuklawin ka. Gusto ng aas na mamatay ka. Gusto ng aas na mahiwalay ka sa Diyos. Gusto ng aas na magkakasala ka, malubog ka sa kasalanan hanggang mamatay ka. Di ba sinabi sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kahit gusto ni Satanas mamatay tayo na walang pag-asa, magkaroon lamang tayo ng pag-asa. Magkaroon lamang tayo ng magandang kinabukasan ng future kung tayo lalapit sa Panginoon. Kung lalapit po tayo sa Panginoon, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! 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 Siya lamang ang may buhay na walang hanggan, ang ating Panginoon. Wala nang iba. Kaya sa John 14 verse 6, He is the way, the truth, and the life.
Siya ang daan, katotohanan at buhay. Kaya, mga minamahal, walang ibang Diyos na magbigay sa atin ng kaligtasan. Sa 1 John chapter 5 verse 20, nalalaman natin na ang anak ay naparito ng tao. At nalalaman natin siya ay totoo. At totoong Diyos at ang buhay na walang hanggan. Sino totoong Diyos? Walang iba si Jesus Christ. Siya ang Diyos na katawang tao. Magkaroon tayo ng panibagong kinabukasan. Magkaroon ka lamang ng magandang kinabukasan kung huwag ka magmintis sa paglapit sa Panginoon. Kailangan tayo nalapit sa Panginoon. Kailangan huwag ka mag-absent sa Panginoon. Kung nag-absent ka sa Panginoon, tila baga ayaw mo lumapit sa Panginoon. Kung nag-absent ka sa Panginoon, tila baga pinapriority mo ang mundo. Huwag natin i-priority ang mundo. Kailangan i-priority natin ang Panginoon. Sabi natin, i-priority natin ang Panginoon. Dahil sinabi sa Matthew chapter 6 verse 33 said, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Unahin natin siya, namumuna sa ating buhay. Huwag nating ilayo ang ating sarili sa ating Panginoon. Hallelujah, purihin natin ang Panginoon. Dahil siya nagbigay na ng kalunasan upang hindi ka mamatay at hindi tayo mamatay, mabubuhay tayo. Kailangan tayo kakapit sa Panginoon. Kaya nga sinabi niya sa John 11 verse 25 at 26, "I am the resurrection and the life. Though he is dead, he shall live. Believe thou that he shall not die." Maniniwala ka ba hindi ka mamatay? Kapag ikaw ay bubuhay ng Panginoon, kung tayo namatay sa kasalanan, ang magbubuhay sa atin ay ang pangako ng Panginoon. Hallelujah! Kaya sinabi sa John chapter 6 verse 3, "The Spirit quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, it is a spirit and it is life." Ang Espiritu magbigay buhay sa atin. Ang laman ay walang kabuluhan ito. Huwag natin sundin ang nasa ng ating sarili. Kundi, kailangan natin ang salita ng Panginoon. Paghawakan natin ang utos ng Panginoon. Dahil sabi niya, pawang buhay at Espiritu. Purihin natin ang Panginoon. Pawang buhay at Espiritu. Kaya nga sinabi niya sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, "I call heaven and earth to record this day against you." Tinatawag ko ang langit at lupa na itala sa araw na ito laban sa inyo. "That I have set before you life and death." Naglagay ako sa inyo. Buhay ba o kamatayan ang iyong nais na destinasyon? Saan ang gusto niyo nais? Blessing o and curse? Pagpapala ba ay sumpa? Therefore, choose life. Kaya, piliin mo ang buhay. That both thou and thy seed may live, upang ikaw at ang iyong mga lahi, ang iyong mga anak, at ang kayong apu-apuhan na buhay, pipiliin natin ang buhay. Sino ang may-ari ng buhay? Si Jesus Christ. Kapag wala tayo kay Jesus Christ, wala kang buhay! Hallelujah! Dahil siya ang tinagmula ng buhay. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga sinabi ng Panginoon kay Pedro, maraming nagsitalikod sa kanya. In John chapter 6, verse 67, 68, "Shall we go away also?" Dahil ang mga followers ko wala na. Kayo ba aalis rin mga alagad ko? Ang sabi ni Pedro, "Saan kami pupunta, Panginoon? Saan kami pupunta? Ikaw lamang ang may buhay ng langit. Saan tayo patutungo? Saan tayo pupunta? Ang Panginoong Jesus, siya lamang ang may buhay na walang hanggan." According to John chapter 6, 67, 68, siya lamang ang may buhay na walang hanggan. Kaya kapag tayo lalayo sa Panginoon, mga minamahal, wala kang buhay. Kapag hindi mo tanggapin ang Panginoon, wala kang buhay. Dahil siya ang buhay, ang Panginoon. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Sabihin natin, "Lord, I need life. I need strength. I need good health mo, Panginoon. I need your Holy Ghost and fire today, like of the day of Pentecost, that you will pour out your Spirit, Panginoon. Today, I claim, Lord, that I will receive the Holy Ghost and fire." Matanggap mo ang iyong Espiritu Santo kung iyo pong panasakin. And in Psalms chapter 2, verse 8, he said, "Ask of me,
Ano po sinabi ng Panginoon? Humingi kayo sa akin. Hindi masamang humingi. Diyan ang batas ng Panginoon. Humingi kayo sa akin, and I shall give thee the hidden of thine inheritance. Ibigay ko ang mana ng mga hitin. Ibig sabihin ng makasalanan. Sa halip sa makasalanan, ibigay po sa atin. Kapag humingi po tayo, paano tayo humingi? Kapag lumapit tayo sa Panginoon, kapag lumapit ka sa Panginoon, humingi ka sa Kanya. Humingi ka sa Kanya, dumalangin ka taos puso sa Panginoon. And He said, and the uttermost part of the earth, of thy possession, hanggang sa dulo ng bahagi ng daigdig, aarin mo. Ang Pilipinas ay dulo na ng daigdig. Ayon sa propesya, ang Pilipino ay pagpalain ng Panginoon. Naniniwala ba kayo? Dahil ang Pilipinas lang ang tinawag na Christian nation. Kaya nga, ang Pilipinas ay pagpalain ng Panginoon. Dahil kay Kristo, siya ang buhay na walang hanggan. Kaya kapag lumayo ka kay Kristo, wala kang buhay na walang hanggan. Kapag hindi mo kilala si Jesus Christ, wala kang buhay na walang hanggan. Wala kang mana, wala kang agalingan, wala kang himala. Kaya sabihin mo, Lord, I need your miracle. I need your healing. I need your life, oh God. I need, hallelujah, hallelujah, you Lord. Kailangan ko, Panginoon, today, huwag kang mag-alinlangan. Nakikita ng Panginoon ang ating mga pangailangan. Ngunit kung tayo ayaw lumapit sa Kanya, nangangulugan, sabi ng Panginoon, hindi niyo ako kailangan. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya nga sinabi sa John chapter 10 verse 9 and 10. John chapter 10 verse 9 and 10. I am the door. Ako ang pintuan. By me, if any man enter in, kung kayo papasok sa akin, ye shall save. Ye shall save. Kapag papasok tayo sa Kanya, maliligtas tayo. Paano tayo makapasok sa Panginoon? Kung tayo ay lalapit po sa Kanya at tanggapin natin ang Kanyang mga salita. Hallelujah! Kaya inilagay ng Panginoon ang mga kawan na ilagay niya at ililigtas niya. At sinabi niya, and shall go in and out and find pasture. At kayo'y lalabas at papasok, magkaroon kayo ng mga pagkain. Pasture, magandang inabukasan, magkaroon ng pagkain. Sa verse 10, sabi niya, ang magnanakaw ay hindi magnakaw, hindi ba magpapatay at magsisira? Ang magnanakaw ay magnakaw talaga. At magnakaw at papatay at maninira. Ngunit ang sabi ng Panginoon, naparito ako. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Upang magkaroon kayo ng buhay at buhay na ganap at kasiyasiya. Nangahulugan ang kasiyahan sa Panginoon lamang matagpuan. Hallelujah, sabihin natin. Ang kasiyahan sa Kanya lamang matagpuan. Kung nais mo ang kasiyahan, kung nais mo ang abundant life, lalapit ka sa Panginoon at sabihin mo, Lord, sinabi mo magkaroon ako ng buhay na kasiyasiya, ganap na buhay. Lumulog ako sa iyo. Lumalapit ako sa iyo, Panginoon. At huwag akong aalis sa iyo, Panginoon, upang hindi ako mamatay, upang hindi ako magkasala, upang hindi ako masira. Ikaw, Panginoon, ang aking pananggalang. Ikaw ang aking buhay. Ikaw ang aking pastol. Ikaw ang lahat-lahat sa aking buhay. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Kaya nga, sinabi niya sa verse 16, hindi ko na nagawa. Babasahin natin sa verse 16. John chapter 10, verse 16. Ano sabi ng Panginoon? An other sheep I have, may mga tupa ako na wala sa akin. I have sheep which I have not of this fold. May mga tupa ako na wala sa akin. Kalipunan, sa kulungan, sa kwadra, sa aking kalipunan. Sabi niya, sa kanyang bigis. Then,
also I must bring. Kung wala ka sa Kanya, kapag tupa ka ng Panginoon, dadalhin ka niya talaga sa Kanyang kalibutan, sa Kanyang samahan, sa Kanyang mga utos at aral para magkaroon tayo ng buhay. Hallelujah. Puri natin ang Panginoon. Kaya nga naririto ka. Kaya naririto mo tayo para magkaroon tayo ng buhay. Para magkaroon tayo ng tanggap na mga pagpapala. Matanggap natin ang Kanyang biyaya, ang Kanyang Espiritu Santo. At ang sabi niya, and they shall hear my voice. Kapag tupa ka ng Diyos, ng Panginoon, makinig ka. Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka. Dahil tupa tayo ng Diyos, ng ating Panginoon, palakpan natin ng Panginoon. At mayroon lamang isang kalipunan at isang pastor. Sinong pastor natin? Si Jesus Christ. Isang kalipunan, ibig sabihin, isang katuruan. Maraming simbahan, ngunit kailangan ng simbahan na nagsasabi na sila sa Panginoon dahil tama ang kanyang katuruan. Isang katuruan. Isang kalipunan. Isang katawan. Saan mabasa yan? Sa Epistle chapter 4, verse 4 and 5 and 6, sabi niya, there is one Lord, one faith, one baptism, one Spirit, one body, and the Father of all, who is above all. Mayroon lamang isa, ibig sabihin, bagamat marami po tayo, inisa po tayo ng Panginoon sa Kanyang pagmamahal, sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang Espiritu Santo, sa Kanyang pag-asa, sa Kanyang kaligtasan. Gusto ko ng pag-isahin po tayo ng Panginoon, huwag tayo magkalat, purihin natin ang Kanyang pangalan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gusto ni Satanas na magkaisa daw ang mga tao na wala ng doktrina. Basta magkaisa lang. Alam niyo po, ang gera, dahil po, sa doktrina. Ang gera, dahil po, sa reliyon. Kaya, huwag na pag-isipan ng reliyon. Sabi niya, kaya na kayo magkaisa kayo. Alam niyo po, dahil gusto ni Satanas pag-isahin po ang tao, hindi pa iralin po ang reliyon, hindi kailan ng doktrina, kailan magkaisa. Alam niyo po, ang tao talaga hindi magkaisa kung hindi madisip. Kung hindi tatakan ng microchip para ang isip niya makontrol, magkaisa. Ngunit ang Panginoon, kapag darating siya lamang may kapangyarihan na magkaisa po tayo. Dahil siya Diyos na makapangyarihan. Sa 1,000 years ay magkaroon na magkaisa. Dahil ang ayaw lalapit sa Kanya, hindi niya bibigyan ng biyaya, hindi niya bibigyan ng ulan, hindi niya bibigyan ng pagpapala. Ang hindi sasama sa Kanya, hindi lalapit sa Kanya sa Mount Zion, ibig sabihin sa Kanyang kalimutan. Kapag tayo lumalayo sa Panginoon, lumalayo ang biyaya. Kailangan nasa Kanya tayo. Dahil sinabi mo sa Luke chapter 12 verse 15, man's life is not consist of the things that he possesses. Sa Tagalog pa, ang buhay ng tao hindi nababatay sa kanyang kinakamtan na ari-arihan. Ang buhay mo nababatay sa iyong pong relasyon sa Diyos. Nababatay na ikaw may kagalingan, na ikaw may kasiyahan, na ikaw may kagalingan, kasiyahan. Dahil ang sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 6, godliness and contentment is a great gain. Ang kabanalan, ang pagka-Diyos ng may kasiyahan ay may pakinabang. Kung hindi ka nasiyahan, ibig wala ka sa Diyos. Kung hindi ka nasiyahan, ibig sabihin walang Espiritu ng Diyos. Dahil ang Espiritu lamang ng Diyos ang magbigay sa ating na magandang kinabukasan. Kailangan mo ngayon ang Espiritu Santo ng ating Panginoon upang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan, magandang destinasyon sa ating buhay. Hallelujah! 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 Puri natin, Panginoon. Kapag tupa tayo ng Panginoon, makinig ka sa Kanya.
Susunod ka sa Kanya upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sinabi nga sa Romans chapter 8, verse 28, saka 29, saka 30, He said, "For we know that all things work together for good to them that love God." Very popular verse. Nalalaman natin ang lahat ng mga bagay ay ginawa ng Panginoong mabuti lahat dahil sa Kanyang pagmamahal. Maging mabuti lamang ang lahat ng mga bagay kung may pagmamahal ka sa Diyos. Kung wala ka ng pagmamahal sa Diyos, pura sinasabi mo, masama lahat. Kapag ang pagmamahal ng Diyos na sa iyo, mabuti pa rin yan. Amen? Mabuti pa rin dahil sabi niya ngayon, ang lahat nagsama-sama gumagawa ayon sa kabutihan ng pagmamahal ng Diyos. Dahil ang sabi niya, to them who are called according to His purpose. Tinawag tayo na mayroon pong purpose ang Diyos. Mayroon layunin ang Diyos. Anong purpose ng Diyos? Anong layunin ng Diyos? Bakit buhay ka pa? Anong purpose ng Panginoon? Bakit nandyan ka? Pinagaling ka ng Panginoon. Ibig sabihin, upang hallelujah, iwagayin mo ang kabutihan ng Diyos. Ipakilala mo kabutihan ng Diyos, ang kagalingan ng Diyos, ang kagandahan ng Diyos, ang himala ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah, na ang Diyos ay buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa kabila ng mga kahirapan, sa kabila ng mga kabilaan na namatay, nagkasakit, ngunit buhay pa rin tayo. Upang makikita natin na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay nagbigay buhay. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sinabi sa verse 29, "For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son." Nalalaman natin ang ating kinabukasan. Alam ng Diyos ang ating kinabukasan, ang destinasyon natin na maging kawangis mo tayo ng Kanyang anak. Kailan naging anak ang Panginoon ni siya nagkatawang tao? At siya ay hindi namatay na natili sa namatay, nabuhay siya na maguli. Kaya nga sinabi niya, "I am the resurrection and the life." In John chapter 11 verse 25. Kaya sinabi niya sa 1 John chapter 3 verse 2. 1 John chapter 3 verse 2, "We shall be like Him, for we shall see Him as He is." Maging katulad tayo sa Kanya, magiging kagaya tayo sa Kanya. Kung siya ay hindi namamatay, hindi ka na mamatay. Kung siya ay na hindi na magutom, hindi magutom dahil nabuhay niya sa maguli. Ibig sabihin, claim natin ang pangako ng Panginoon. Maging larawan tayo ng Panginoon. Kaya tinawag niya nga, that might be the firstborn among the brethren. Ibig sabihin niya mga unang mga isinilang sa mga kapatid. Isinilang ka na ba? Naborn again ka na ba? Pinanganak ka na sa tubig sa Espiritu para po tayo maging kapatid ng Panginoon, maging magkapatid dahil lahat hindi tayo mag-away-away. Sa verse 13, sabi niya, "Moreover, whom He did predestinate." Ngayon pa ba tayo tinalaga niya? Then He also called, tinawag kayo niya, to whom He called, unjustified, whom justified, then He also glorified. Kung tayo naging ganap, at gagawin niya tayong maluwalhati. Hello? Ang hangad po ng Panginoon that your body will be glorified. That your body will be transformed to be like Him. Para maging kagaya sa Kanya. Hindi ba sinabi sa Ephesians chapter 5 verse 27 that He might present this body a glorious church. Upang maiharap ang katawan itong maluwalhating katawan. Ibig sabihin kung naranasan mo ang mga kahirapan, kapighatian, mga karamdaman, babaguhin tayo ng Panginoon. Sabihin mo, baguhin ako ng Panginoon. Kahit magbago na ako. Hallelujah! Kung tinutulungan mo ang sarili mo na magbago, tutulungan ka ng Panginoon. Tinulungan na tayo ng Panginoon na matubos ang ating kasalanan. Kung hindi mo tulungan na yung sarili, hindi ka rin tutulungan ng Panginoon. Dahil ginawa na ng Panginoon ang lahat. He made everything beautiful in His sight. He made everything that each and every one of us will survive and will receive eternal life. Ginawa na ng Panginoon. Siya manabayuboy sa krus. At pinakain, pinagaling, nagkaroon ng himala. Kaya ang
ating destinasyon ay nagdidepende po sa ating po pagganap at pagsunod. Kaya sinabi sa Psalms 84 verse 11, "For the Lord God is a sun and shield." Ang Panginoong Diyos siya ang araw at kalasan. Ibig sabihin, araw-araw, maliwanag. Ang shield siya ang ating kalasan, siya ang ating pananggalang. And the Lord give grace and glory. Ang Panginoon ay magbigay ng grasya, hindi lamang grasya, kaluwalhatian. Ibig sabihin kaluwalhatian, mabuting buhay. Pansinin mo ang huling kataga niya, "No good things will He withhold from them that walk uprightly." Hindi ipagkait ng Diyos na ang mabuting bagay para sa mga matuwid na mga anak niya. Hello, tanungin mong sarili, matuwid ka ba? Kapag matuwid ka, hindi ipagkait ng Diyos ang mabuting bagay para sa atin. Hallelujah! Sabi mo, hallelujah! Ako'y Panginoon, tatanggap ng iyong kabutihan, ang iyong kayamanan, ang iyong kagalingan, ang iyong Santong Espiritu ngayon, Panginoon, upang magalak ako. Mapuspos ako, Panginoon, ng iyong Espiritu Santo ngayon, ang araw po ng Pentecost. Ma-receive ko ang iyong Espiritu Santo. Oh, yes! Sakalamalaya, yan po ang pangako ng Panginoon. Kaya nga sinabi sa verse 34, "My covenant will I not break." Ang aking mga kautusan, hindi ko sisirain. Kung tayo ay truce breaker, kung tayo na nagsinisira natin ang ating mga pangako, ang Diyos ay hindi sinisira niya ang kanyang pangako. Totoo siyang Diyos, hindi siya nagsinungaling. At sinabi niya, "Nor alter the things that is gone out of my lips." Ibig sabihin, hindi siya nagdagdag at nagbawas. Kung anong sinabi ng Diyos, ay mangyayari. Kaya kapag tayo manalangin, "Lord, sinabi mo, Panginoon, pagkaloob mo ang Espiritu Santo, nais ko itong matanggap po, Panginoon. Sinabi mo, Panginoon, magkaroon ng kagalingan, magkaroon ako ng kagalingan." Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Kung mayroong kasakit ngayon, sabihin mo, "Lord, tanggapin ko na ako'y pinagaling mo na." Dahil po, hindi pagkait ng Diyos ang kagaling. Hindi pagkait ng Diyos ang kaligtasan. Hindi pagkait ang anumang bagay na kailangan mo. Hallelujah! Hallelujah! Yan ang pangako ng ating Panginoon. We need to claim it. Pangako ng Panginoon, we need to claim it. But if you don't claim it, kapag hindi mo kukunin, hindi mo hihing, hindi mo matatanggap dahil ayaw ko para baka, mayroon ipadala sa iyo yung package dito. Pupuntahan mo na. Ay, hindi ata totoo. Hindi mo talaga magtatanggap. Hindi mo kukunin. Nagdidepende ko sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Kaya sinabi niya, ang pinag-uutos ng Panginoon, makinig kayo. Ano sabi niya? In Mark chapter 8 verse 25, "For whosoever will save his life shall lose it." Anong ibig sabihin yan? Kung nais ng sinumang na iligtas ang kanyang sarili mawala. Nagkukumahog ka araw at gabi, mula Lunes hanggang Linggo at tila bagay nagkumahog ka para mabuhay. Mawala na. Di ba? Nagkukumahog, ngunit po, wala silang natatanggap. Nagkukumahog. Bakit? Kasi nagsisikap siya sa kanyang sarili. Tandaan natin, kung sinisikap mo sa iyong sarili, mawalan ito. Ngunit kung nais mo mawalan ang buhay mo dahil sa Kanya, magkaroon ka. Sabihin mo, magkaroon ka. Kaya iba takot. Takot mag-absent. Takot na hindi siya papasok dahil matanggal siya ng trabaho. Kapag natatakot ka, ibig sabihin sinusukat ng
ang Diyos kung saan pipiliin mo. Si Satanas. O ang Diyos. Bakit siya, Pastor, sinasabi mo, Satanas? Alam niyo po, kapag minahal mo ang sanglibutan, kay Satanas ka. Anong talata yan? Sa 1 John chapter 5, verse 19, nalalaman natin ang mundo ay nakahilig kay Satanas. Kung kakampi ka sa mundong lang, na ang isip mo sa mundong palagi, ikaw ay nakahilig kay Satanas. Ngunit kapag nakahimlay ka sa Panginoon, nakahilig ka sa Panginoon, nakasandal ka sa pangako ng Panginoon, mabubuhay po tayo. Hallelujah! 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 Yan magandang kinabukasan. Yan magandang destiny sa ating buhay. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Kaya sinabi sa verse 36, He said, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" Ano ang kapakinabangan ng mga bagay na ito at mawalan niya? Sa palagay mo, ang inipon mo na nagkukumahog ka araw-araw, mapupunta sa iyo? Hindi. Madala mo ba sa hukay? Hindi. Madala mo ba sa sa kanilang buhay? Hindi. Kaya sabihin ng Panginoon, anong ginawa mo nung naroon ka sa mundo? Panginoon, lagi ako naghanap buhay. Hindi pala hanap buhay, hanap ng kamatayan. Kapag nakahilig ka sa mundo, na puro sa mundo ka lang, hindi buhay, kamatayan. Kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ang Diyos. Kaya nga sabi niya, anong kapakinabangan na makamtan mong lahat at mawala ka sa Diyos? Pinaalaala palagi dito ng Panginoon. Alam niyo po, ang Diyos ay nagdumadalaw po sa atin. Dinadalaw ka ng Diyos sa pamamagitan ng pinadala ka ng Diyos ng karamdaman. Yan ang pagdalaw ng Diyos sa iyo. Dinadalaw ka ng Diyos, kuminsan tatanggalan ka niya ng hanap buhay para hanapin mo siya. Pinadala ka ng Diyos nang wala kang makain para hanapin mo na siya pinagmula ng pagkain. Tandaan mo bayan ng Israel, ginutom sila ng Diyos. Nagkaroon sila ng kahirapan na wala silang makain, na wala silang tubig. Ngunit sabi nila, Panginoon, mamatay kami na walang tubig, walang pagkain. Ano ginawa ng Diyos? Binigyan sila ng pagkain ng mana. Ang mana po, yung pagkain ng anghel. Mana is the food of the angel. Sabi niya, Panginoon, nasawa na kami sa mana. Gusto naman ng karne. Ang Panginoon nagpadala ng karne. Panginoon, matay kami dahil wala kami tubig. Ang Panginoon nagpainom sa kanilang tubig. Mula roon po sa pagtungkulin natin ng Panginoon. Ibig sabihin, God, sustain. Alam niyo po, mula sa praise the Lord. Mula sa Egypt, patungo po sa Promised Land. Alam niyo po, sa halip na lalakbayin nila ng it takes only 7 or 11 days, umabot sila ng 40 years. Hello? Sa halip na lalakbayin nila na higit lamang na isang linggo, mula sa Egypt patungo sa Promised Land, umabot sila ng 40 anyos. Alam niyo po, ang buhay natin, kapag hindi po tayo sumunod sa Panginoon, parang may ikot-ikot lang tayo sa mundo, sa wilderness, na nanghihirap po tayo dahil hindi po tayo sumunod sa alituntunin ng Panginoon. Ngunit kapag sunod tayo sa busis ng Panginoon, mayroon pong shortcut. Ngunit kapag hindi tayo sumunod sa Panginoon, dadaan po tayo sa wilderness, paikot-ikot hanggang tayo ay mamatay sa mundo ito. Lahat po na mga
mula sa Egypt patungo sa Promised Land na mga matatanda na sila ay nagreklamo sa Panginoon, lahat sila ay namatay. Alam niyo po, ang nakapasok sa Promised Land, ang mga new generation. New generation. Lahat mo sabihin, new generation. Kaya gusto ko ng Panginoon, magbago tayo. Magbagong pag-iisip. Magbagong pagkapasya. Magbagong, hallelujah, plano na ang plano mo, hindi plano ng Diyos. Ang isip mo, hindi isip ng Diyos. Saan mabasa yan? In Isaiah chapter 55 verse 8, my plan is not your plan. Your thoughts is not my thoughts. Your ways is not your ways. Say the Lord. Hindi po yung plano. Gusto ng Diyos ang plano niya. Isundin mo. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sundin mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Praise God. Kaya nga sabi niya, whosoever therefore shall be ashamed of me, of my words, of this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed, when he cometh in the glory of his Father with the holy angel. Ibig sabihin, kung ikikahiya natin ang Panginoon, itong mga huling araw na ito, kung ikakahiya natin ang Panginoon, ikakahiya rin tayo niya. Hello? Ang magandang destinasyon natin, huwag natin kakahiya ang Panginoon. Huwag natin kakahiya ang Panginoon. Sabi natin, ako ay anak ng Diyos. Ako ay Kristiyano. Ako'y bagong buhay na. Hindi na ako naalipin sa mundong ito. Hindi na ako naalipin sa sugal sa alak. Hindi na ako naalipin sa bisyo. Ako'y binago na ng Panginoon. Bago ako nilalang ng Panginoon. Huwag na ako magpaalipin dyan. Pinalaya na ako ng Panginoon. Gusto ko ang buhay na walang hanggan. Gusto ko ang bagong buhay. Gusto ko ang magandang inabukasan sa ating buhay. Huwag natin kakailangan Panginoon. Dahil kapag kakailan natin ang Panginoon, kakailan niya tayo. Patutuon natin. Isawalan natin na ikaw bago na nilang ng Panginoon, hindi na luma ng pagkatao. Dahil sinabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if a man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away, and behold, all things are become new. Bago ka nang nilalang ng ating Panginoon, hindi ka na luma, bago ka na. Kapag magbagong buhay ka na. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Kung dati kang reklamador, lagi ka na magpasalamat sa Panginoon. Kung dati kang maramot, mapagbigay ka na. Kung dati hindi ka nanalangin, mananalangin ka na ngayon. Kung dati hindi ka nagpapasalamat, ano mang bagay pasalamatan mo sa Panginoon. Hallelujah. Kung dati ikaw mayabang, magpakumbaba ka na, kaibigan. Yan ang magandang destinasyon. Kung wala kang takot sa Diyos, magkaroon ka na ng takot sa Diyos. Puri natin ang Panginoon. Amen? Yan ang magandang destinasyon. Ano sinabi sa Proverbs chapter 22 verse 4? Pansinin mo, sabi niya, by humility and fear of the Lord shall riches, honor, and life. Kung magkaroon tayo ng kababaan ng loob, kung mayroon takot tayo sa Diyos, magkaroon tayo ng kayamanan, magkaroon tayo ng buhay, magkaroon tayo ng karangalan, magkaroon tayo, hallelujah, ng kayamanan, karangalan, at buhay. Gusto mong buhay? Magpakumbaba ka lang. Gusto mong kayamanan? Magpakumbaba ka lang. Gusto mo ang karangalan? Magpakumbaba ka lang. May takot sa Diyos and God will promote you. Hallelujah. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yan ang magandang destinasyon sa aking buhay. Ngunit kapag mayabang ka, ibabagsak ka ng Diyos. Dahil sinabi sa Proverbs chapter 16 verse 18, pride goeth before destruction, and a haughty spirit before fool. Ang mayabang ay kabagsakan niya, at ang katigasan ng ulo ay kanyang pagkawasan. Kaya, hangad po ng Panginoon na matanggap natin ang magandang destinasyon. Amen ba? Amen! Hallelujah! Magkaroon tayo ng magandang destinasyon. Kailangan lang na magpakumbaba.
Kailangan may takot ka sa Diyos. Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon. Kaya, ang magandang destinasyon, anong pangako ng Panginoon sa Mark chapter 16, verse 15, 16, 17, and 18? Ano sabi niya? And He said unto them, at sinabi niya sa kanila, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Everybody say, go into all the world and preach the gospel to every creature. Ang nais ng Panginoon, hindi lamang tayo na natili sa upuan dito na makinig. Kailangan ipangaral mo ang kagandang loob ng Diyos. Ang ebanghelyo ng Panginoon na siya'y namatay, nilibing at nabuhay muli. Hallelujah, hallelujah. Nung linggo, hindi tayo natuloy sa pagbibigay ng tracts. Mayroon marami tayong tracts, kaya na kailangan matuloy natin ng pangako natin na magbibigay tayo. Sabi na, kaya na kailangan umayo tayo. Lumakad tayo. Ibantala natin. Itisipay natin na ang Panginoon ay darating na. At sinasabi niya, he that believeth and is baptized shall be saved. Ang sumampalataya at babautismuhan ay maliligtas. But he that believeth not shall be damned. Ang hindi naniniwala ay paparusahan. Pansinin mo ang sabi ng Panginoon, and this sign shall follow them that believe in my name. Hindi tayo humahabol sa himala, hindi tayo humahabol sa tanda, hindi tayo humahabol sa pagkapala. Kapag sinunod mo ang utos ng Panginoon, ay ang mga himala, ang mga tanda, ang mga pagpapala, ang hahabol sa iyo. Para sinasabi, sis, may pagpapala ka dito. Brother, may pagpapala ka dito. Huwag ka munang alis. Ito ay pagpapala. Ito, hahabulin ka. Ito ang milagro sa buhay mo. Hahabulin ka kapag susunod ka sa utos ng Panginoon. Yan ang destiny na nais mo ng Panginoon. Ngunit kapag hindi na sumunod, may himala doon. May bigas doon. May grocery doon. Yun ang hinahanap ng tao. Yan ang mga taong unggoy. Yan ang unggoy, hinahanap may saming doon. Nung wala na rin. Hahanapin mo. Hallelujah, ang pinagmulan ng lahat ng mga bagay ang Diyos. Dahil sabi niya sa Haggai chapter 2 verse, mga kapatid, 8, ginto at dilak ay na pag-aari ko. At ang sabi niya, in my name they shall cast out devils, and they shall speak a new tongues. Sa aking pangalan, papalayasin ang dyablo. Sa kanyang pangalan, magsalita kayo ng bagong wika. Kaya nga, kapag napuspos ka ng Espiritu Santo, may wika ka na, ng wikang makalangit. Amen! Wikang makalangit na walang makakaunawa. Ang Diyos nagbigay sa iyo. Yan ang palatandaan na nakausap ang Diyos. Kaya sinasabi ng iba, mga reliyon, ay, hindi ko na kailangan ang wika na yan. Dahil wala namang kwenta yan. Ibig sabihin, ang utos ng Panginoon, walang kwenta. Walang saysay. Utos ng Panginoon, ibig sabihin, may kabuluhan yan. Ang kabuluhan yan, ibig sabihin, nakipag-usap ka sa Diyos. Dahil sinabi sa 1 Corinthians chapter 14, verse 3, speaking in tongues is speaking to God alone. You are not speaking to human being. You are not speaking to the devil. You are speaking to God. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya walang makakaintindihan, Diyos. Bakit ginawa ng Panginoon yung tongues? Dahil upang hindi maintindihan ng diablo ang hinihingi mo. The devil cannot understand the tongues of God. Only God can know you're speaking. Amen. Hallelujah. This yung pinagmula ng lingwahe na yan. Hallelujah. Kaya kapag manalangin ka ng tongues sa Panginoon, you are speaking to God, and God alone knows your need. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yan po. Kaya nga, at ang sabi niya, they shall take up serpents. At kayo hawak ng mga ahas, and they shall drink deadly thing. Kung kayo uminom na nakakamatay, it shall not hurt them. Hindi kayo mapipinsala. Hindi kayo mapipinsala. Ibig sabihin, kapag uminom tayo ng lason, hindi tayo mamatay. Kung sinadya mo yun. Hello?
lason, inumin mo, mamatay ka talaga. Sinadya mo yun eh. Ang Diyos ay hindi nagkukonsente sa gusto mo. Dahil ginusto mo yan, gusto mo mamatay, mamatay ka talaga. Kung gusto mo mabuhay ka. Dahil na ibig sabihin dito, uminom ng lason, dahil hindi niya alam na lason yun. But if you know that it is a poison, you will be dying. Mamatay ka talaga. Di ba? Amen? Kaya unawain natin ang salita ng Panginoon. Huwag tayo magiging mangmang. Na alam mo laso, alam mo masama, at gagawin mo pa rin, hindi na kasalanan ng Diyos yun. Kasalanan mo na yun. Ano tinatalata sa banal na kasulatan? James chapter 4 verse 17. To know good and do it not, to him it is sin. Alam mo ito ay mabuti at hindi mo ginawa kasalanan. Mabuti ba na hindi ka uminom ng lason? Mabuti. Mabuti ba na uminom ka ng lason? Hindi mabuti yun. Di ba? Kailangan maging marunong po tayo. Kaya nga sabi sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for the lack of knowledge, because they reject knowledge, I will reject thee. Ibig sabihin, kapag alam mo, na lason na yun, huwag mong inumin. Ngunit kapag hindi mo alam, God will protect you. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Ingatan ka ng Panginoon. Yan ang sign na sinasabi ng Panginoon. Marami pong na mga magkukulang na kinukulang ng tao, ay dahil hindi mo alam na kinukulang ka, isang galang ka ng Panginoon. Totoo po yun. Ngunit kung sinadya mo talaga na pupunta ka doon, mamayabang ka, pabayaan ka ng Panginoon. Sinasadya mo yun eh. Hello? Hindi tayo magmamayabang dahil ang mamayabang ibabagsak ng Panginoon. Magpakumbaba ka lang, kaibigan, puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Yan po ang katotohanan. Magkaroon tayo ng magandang kinabukasan kung alamin natin ang katotohanan at ang katotohanan na mapalaya po sa atin. Kaya nga sabi niya, ye shall lay hands on the sick and they shall recover. Nangahulugan, ipatong niyo ang inyong kamay sa may sakit at gagaling. Ibig sabihin, binigyan ka ng karapatan na gagamitin ang iyong kamay sa pangalan ng Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon, gagaling siya. Sabi mo, sa pangalan ng Panginoon, gagaling siya. Sa pangalan ng Panginoon, Jesus, gagaling siya. Ibig sabihin ng iyong kamay, gagamitin ng Panginoon, dadalo yung kamay ng Panginoon. Dahil we are the instrument of God. We are the ambassador of God. Tayo yung sugo ng Panginoon. Tayo kumakatawan, hallelujah, sa kautusan ng Panginoon. Amen. Yan ang magandang destinasyon. Ngunit kapag binabaliwala natin ang utos ng Panginoon, ibaliwala tayo ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi niya sa Acts 1:8, ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Ye shall be witnesses both in Jerusalem, Judea, and Samaria, until the uttermost part of the earth. Nang ibig sabihin ng power na yon, sa Greek word ay dunamis. Ibig sabihin ng dunamis, special, miraculous ability. Mayroon ka ng special, mayroon kang abilidad na magkaroon ng milagro sa buhay mo. Once you receive the Holy Ghost, you have a miracle. And you will perform miracle. Dahil ang Diyos ay Diyos na milagroso. Purihin ang Panginoon. Diyos na milagroso. Kaya nga, ang sabi niya, maging saksi ka, magsaksi kayo mula sa Jerusalem, ang salita ng Panginoon, ang pagbuhos ng Espiritu ng Panginoon mula sa Jerusalem, ngayon sa Judea, sa karating bayan, sunod sa Samaria, sa sunod na mga kamag-anak, hanggang sa dulo ng daigdig. Sinasabi ng doon lang yan, ang una lang yan sa Jerusalem, hindi po, hanggang sa dulo ng daigdig. Ang Pilipinas, dulo ng daigdig, nakarating ang biyaya ng Panginoon, nakarating ang Espiritu Santo ng Panginoon. Dahil siya ang Diyos ng Israel, siya ang Diyos ng Jerusalem, siya ang Diyos ng Pilipinas, ng Christian nation. Hallelujah! Kaya, in Acts chapter 2, ngayon po ay araw ng Pentecost. Salat sabi, Pentecost. Kung titingnan mo sa kalendaryo, today is a Pentecost day. Sa kalendaryo, tingnan mo kalendaryo ngayon. May kalendaryo ko dyan. Pentecost day ngayon. Ibig sabihin, siniselebrate na ang Pentecost na ibig sabihin, ibinuhos ng Panginoon. Ang Pentecost
Pentecost ang Espiritu Santo sa araw na yon. Bakit? Ang ibig sabihin ng Pentecost, ibig sabihin ika-50 araw na sila nagdiriwang, na sila ililigtas ng Panginoon sa kamatayan. Ngayon, mula nung namatay ang Panginoon at nabuhay na maguli, mula po sa Holy Week, ngayon po, ika-50 araw, ang ibuhos niya ang Espiritu Santo. Kapag i-claim mo ang Espiritu Santo ngayon, ay mapuspos ka ng Espiritu Santo dahil nagkakaisa sila. Nagkakaisa sila. Magkaroon ng tinig, magkaroon ng hangin, magkaroon habang sila nakaupo at bababa ang tongues of fire. At sila ay nagkaisa. At sila ay pinuspos ng Espiritu Santo ayon sa ipagsalita sa kanila. Magsalita ka ng iba't ibang wika. Lo, magsalita ka ng iba't ibang wika. Magsasalita ka ng iba't ibang wika if you will open your mouth. And everybody say, open your mouth. In Psalms 81 verse 10, open your mouth and I will fill it. Bukas mo ang iyong bibig at kayo'y painumin ko. Paano ka makatanggap ng tubig kapag nakasira ng bunganga mo? Uminom ka nga ng tubig. Sige, uminom ka ng tubig. Paano ka makainom ka ng tubig kung kasira ng bunganga mo? Kailangan ibo ka mo. Sabi mo, ibo ka mo. At purihin mo ang Diyos. Sabi mo, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat po sa Espiritu Santo. Salamat sa Espiritu Santo na ibinuhos mo sa araw ng Pentecost. Ngayon, Panginoon, paniniwalaan ko na ikaw ay magbuhos sa akin ng Espiritu Santo. Amen. Piniling ko po tayo lahat. Alas 12 na po. Hallelujah. Hallelujah. I-celebrate natin ang araw ng Pentecost ngayon. I-celebrate natin ang araw ng Pentecost ngayon. Hallelujah. Praise God. Ngayon po, hallelujah. Praise God. Ang nais po ng Panginoon na matanggap mo ang Espiritu Santo. At kung matanggap mo ang Espiritu Santo, tanda na mayroon, magsalita ka ng iba't ibang wika. Hindi ko na kailangan yan. Ang pagsalita ng iba't ibang wika, yan ang wika na kinakausap mo ang Diyos. At si Satanas hindi nakaintindihan ang Diyos lamang. Yan ang ibig sabihin ng sinabi ng salita ng Panginoon. You are speaking to God alone to edify your faith. Sabi sa 1 Corinthians chapter 14 verse 3. Kaya lumapit tayo sa Panginoon. I-celebrate natin, Lord. Sabi mo, Lord, I open my mouth. Fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost. At sabihin mo lang, hallelujah. Fill me with the Holy Ghost. Tayo lumapit sa Kanya. Lumuhod tayo ngayon. Sabihin natin, we will appreciate the goodness of God. At we have a good destiny. Mabuting inabukasan kung matanggap mo ang Espiritu Santo ngayon. You will repress the Holy Ghost. Hallelujah. You will repress the Holy Ghost like on the day of Pentecost. Kaya sakala malaya sakala ya sakala. Haya malaya ya sakiya ya sakala malaya. Haya malaya ya siya sakaya malaya sakaya sakaya sikiya ya. Hala malaya ya sikiya ya sakala malaya. Open your mouth. Open your mouth and God will fill you with the Holy Ghost and fire. Sakaya sakala malaya. Hala malaya ya sakiya ya sakala. Hala malaya ya sakaya. Ya ya sikiya. Hala malaya sakala malaya ya sikiya. Hala malaya ya siya ya sakala malaya sikiya ya sakala malaya. Haya ya sakaya ya sikiya la malaya ya sakaya ya. Haya malaya sakaya ya sakaya sikiya la. Haya ya siya ya sakaya la malaya ya kaya ya sikiya. Hala malaya ya saya la malaya ya sakala malaya sikiya la. Sige, purihin niyo ang Panginoon. Purihin niyo ang Panginoon. Hallelujah, receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost and fire. We need to celebrate the day of Pentecost. Hallelujah. Yes, Sakalabala. Yes, Sakia. Yes, Halabala. Yes, Sakaya. Sikia. Yes, Hallelujah. Halabala. Yes, Sakaya. Sakia. Yes, Sakalabala. Yes, Sakaya.
Hallelujah, Sakala. Hallelujah, hallelujah. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost in Jesus' name. Receive the Holy Ghost in Jesus' name. Receive the Holy Ghost and fire. Receive the Holy Ghost and fire. Speak with other tongues. Speak with other tongues. Speak with other tongues. Open your mouth. Haya sakala balaya sakiya ya santa. Open your mouth. Hallelujah. Ya sakala balaya sakaya sa. Receive the Holy Ghost and fire. Receive the Holy Ghost and fire. Like on the day of Pentecost. Like on the day of Pentecost. Yes, sakala balaya sakaya sakaya. Yes, sakala balaya sakaya. Receive the Holy Ghost and fire. Receive the Holy Ghost and fire. Yes, sakala balaya sakiya ya santa. Receive the Holy Ghost and fire. Receive the Holy Ghost and fire. Yes, sakala balaya sakiya ya santa. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Receive the Holy Ghost and fire. Receive the Holy Ghost and fire. Receive the Holy Ghost and fire. Yes, sakala malaya sakiya ya santa. Halabalaya sakaya sakala malaya sakiya. Receive the Holy Ghost and fire. Receive the Holy Ghost and fire in Jesus' name. Speak in other tongues. Speak in other tongues. Speak in other tongues as Spirit the utterance in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, 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 receive the Holy Ghost and fire. Receive the speaking tongues in the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Speak in other tongues. Speak in other tongues. In Jesus' name. In Jesus' name. Halabalaya ya sikiya ya sanda halabalaya sakaya. In the name of Jesus, receive the Holy Ghost and fire. Receive the Holy Ghost and fire. Receive the Holy Ghost and fire. Receive the Holy Ghost and fire in Jesus' name. Receive the Holy Ghost and fire. Receive the Holy Ghost and fire in Jesus' name. Hayala balaya ya sakaya balaya sakiya ya santa. Habalaya sakaya sakala balaya sakiya ya santa. Halabalaya sakiya ya santa. Hallelujah. Receive the Holy Ghost and fire. Receive the Holy Ghost and fire. Receive the Holy Ghost and fire in Jesus' name. In Jesus' name. Receive the Holy Ghost and fire. Receive the Holy Ghost and fire. Receive the Holy Ghost and fire. Yasakala balaya sakiya ya santa. Hallelujah. Hallelujah. Speak in other tongues. As a speaking utterance in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, I pray po, Panginoon, Lord. Guys, Panginoon, Marisa, receive the Holy Ghost and fire. Receive the Holy Ghost and fire. Receive the Holy Ghost and fire. Love, joy, peace, and love. Sa praying dito, is good, speak in deliverance. In Jesus' name. Receive the Holy Ghost and fire. Receive the Holy Ghost and fire. Love, mercy. Hallelujah. Faith. Hallelujah. And glorious. Hallelujah. And speaking tongues in the name of Jesus. 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 Hallelujah. Receive the Holy Ghost and fire. Love, joy, peace, and mercy. Hallelujah. Deliverance in the name of Jesus. Temperance in Jesus' name. Receive the Holy Ghost and fire. Receive the Holy Ghost and fire. Receive the Holy Ghost and fire. Receive the Holy Ghost and fire in Jesus' name. Sige, hallelujah. Shall we worship the Lord? Sige, pray. Pray, hallelujah. Pray, hallelujah to God.